'Pag nagpapagawa ka ng bahay, 'di ba marami kayong mga kino-consider na mga, um, parts ng bahay kung paano siya binubuo? Halimbawa, kailangan matibay ang pundasyon, hindi siya madaling matibag, hindi siya madaling, masira kapag lumindol. Dapat maayos yung electrical para hindi naaksidente at nakukuryente ang mga tao. Dapat maayos yung pagkakabit ng wiring para hindi magkasunog ang bahay. At kapagka pangit ang pagkadisenyo ng bahay na pinagawa niyo, madali itong masira at mag-iba. At kapag maganda naman ang paggawa ng bahay niyo, hindi din siya madaling masira kapagka merong mga sakunang, um, dumating tulad ng bagyo o ng lindol. Pagdating sa cloud, ang paggawa at paggamit ng cloud ay parang pagpapagawa lang din ng bahay o pagpapagawa ng kalsada. Dapat marami tayong mga bagay na kino-consider at para hindi niyo maranasan yung mga problema sa paggamit ng cloud kapag mali ang paggamit niyo nito. Isa sa mga problema na puwede niyong ma-encounter ay tulad na lang ng inefficiency. Ibig sabihin, kapagka gumagamit ka ng cloud, may chance na mapupuyat kayo kaka-maintain. Ako bilang isang, dating gumagamit ng AWS noon as a operator, as a cloud engineer, ang pinakaayoko talaga na nangyayari, napupuyat kami dahil biglang nagda-down yung, system kalagitnaan ng gabi. At 'pag nag-down kasi ang system, ang nangyayari, maraming tao ang hindi nakakagamit at may impact 'yan dun sa real world. So, ang nangyayari, yung customers ng kumpanya niyo ay hindi nakakagamit ng system at ang nangyayari, naapektuhan yung serbisyo sa kanila. For example, 'pag nag-down yung isang system sa isang fast food, hindi sila nakaka-order agad. So, yung mga tao, ang nangyayari, kinukuha pa nila at ni-record pa nila sa papel yung order ng mga tao imbes na pina-punch mo na lang siya doon sa computer para ma-save kaagad yung order. So, kailangan maayos siya kaagad. Ngayon, pagka mali yung pagka-design mo ng cloud, nagko-cause siya ng pag-down ng system, which leads to this na nagkakaroon ng problema doon sa aktual na business, sa aktual na negosyo. Pangalawa, since gumagamit tayo ng cloud data center, meron kasi siyang implication sa environment. Kapagka gumagamit ka kasi ng data centers o ng cloud, gumagamit siya ng resources na kung saan malaki ang kinokonsumo niya na electricity, which leads to maraming ginagamit na tubig at saka yung consumption ng electricity, nakakaapekto sa environment. So, kailangan yung paggamit nyo din ng cloud ay sustainable. Ibig sabihin, hindi siya madali o hindi siya nakaapekto doon sa environment as much as possible. Okay? So, pangatlo naman ay security. So, going back doon sa example natin kanina kung saan nagpadala ako ng pera from Dubai papunta ng Pilipinas, dapat hindi yun ma-hack. Di ba? Pagkapangit ang disenyo ng hacking, pagkapangit ang disenyo ng cloud nyo, madali siya ma-hack. Mawawalan kayo ng tiwala doon sa bangko na gumagamit nun dahil madali lang ma-hack yung pera mo. Madali lang manakaw. So, dapat yung cloud natin ay well secured na hindi yan nangyayari. Okay? So, kapagka nangyayari kasi yun at nangyari yung mga sakuna na sinabi ko kanina na halimbawa nag-down yung system, ang nangyayari kasi ay tumataas din yung cost nyo in terms of, ah, halimbawa na lang, bigla na lang kayo na-hack. So, kailangan bayaran niyo yung gobyerno o bayaran niyo yung tao dahil nag-file sila ng kaso sa inyo. At isang, um, consequence na din ng paggamit ng cloud, kapag hindi niyo siya na-manage nang maayos, baka mangyari sa inyo 'to na from 5 cents naging $2.5 billion yung naging cost nila doon sa paggamit ng cloud. At para maiwasan lahat ng problema na 'yan, meron tayong tinatawag na well-architected framework, okey? So, yung well-architected framework, siya ay kumbaga parang checklist
ng AWS to make sure na hindi niya mapagdadaanan 'tong mga problema na 'to, okey? To make sure na maayos yung pagkakagamit niyo sa kanya. At marami siyang pillars, meron siyang 6 pillars to be exact, which is related dun sa sa shinare ko sa inyo kanina. First is yung operational excellence. Ibig sabihin niyan dapat hindi kayo nag-o-OT, okey? Ibig sabihin yung paggamit niyo na dapat hindi siya nagko-cause ng, masyadong maraming oras ng pag-maintain sa inyo. Kasi operationally excellent kayo. Ibig sabihin, madali lang niyo gawin yung trabaho niyo dun. Pangalawa, performance efficiency. Pagka dinumog kayo ng maraming customer dahil may promo, dapat nakatayo pa din yung system nyo. Dapat nakabuo yung system nyo such that kaya niyang i-handle yung maraming order o maraming demand. So in this case, for example, halimbawa, naglabas kayo ng fast food order na um, naglabas kayo ng promo, di ba? Dinubog kayo ng maraming tao. Dapat yung system nyo nakasabay pa din dun sa demand para yung needs ng customer nyo ay nasisilbi nyo pa din. Okay? So yun yung ibig sabihin ng performance efficiency. Pangatlo is reliability. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo kanina na nagda-down. Dapat yung pagka-design ng system nyo is fault tolerant. Ibig sabihin, upon failures, hindi siya basta-basta magda-down. Dapat kaya niyang i-heal yung sarili niya at kaya niya maayos yung sarili niya kapag nagkakaroon ng problema. Later on, i-discuss ko sa inyo kung paano ito nangyayari kasi parang medyo magic siya pakinggan. Pero meron ways yung cloud para i-self-heal yung sarili niya. Okay? So, moving on, meron tayo ding sustainability. Ito yung kinover ko kanina na kung saan yung paggamit ng resources natin, dapat hindi siya nakaka-apekto sa environment. Okay? And then, meron din tayo ditong security to make sure na yung cloud natin ay dapat secured at dapat cost-optimize yung paggamit. Hindi dapat nasasayang yung binabayad natin sa cloud. And dapat, yung binabayaran lang natin, yun yung ginagamit natin. Isa sa mga problema na nakikita ko lagi sa paggamit ng cloud ay lumulobo yung gastos dahil hindi nila alam kung ano yung mga pinagagamit nila tapos binabayaran pala nila yon. So yun yung purpose nitong well-architected framework is to make sure na yung pagka-design ng paggamit ng cloud nyo ay madaling gamitin, secured, reliable, kayang saluhin yung madaming customer, yung demand, at saka cost-optimize. At saka nakakatulong din sa environment. Okay? So, thank you for watching this video and I hope may natutunan kayo.